Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rule. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. All high hopes start with humble beginnings. Police Brigadier General Wilson C. Asueta is a proud member of the Patnubay class of 1995, a leader with unparalleled skills, a family man, and a true vanguard of justice. Born on the 23rd of December 1972 in Tobacco City, Albay, he began his journey at the Catholic Central School for his primary education and at Tobacco National High School for his secondary education. A selfless wanderer who upholds peace and justice above all, he answered the call, took the path less taken, and entered the prestigious Philippine National Police Academy and became a member of the Patnubay class of 1995. During his time in the academy, he was regarded as being proficient in law subjects and was designated as associate editor of the Kampilan, while at the same time being a member of the CIC Debate Club. After years of rigorous training, he graduated with 2 Kampilan Awards for being second in overall academic standing. A worthy position to such an excellent man. Then Police Inspector Asueta's first assignment was at the 33rd Special Action Company of the 3rd Special Action Battalion, Special Action Force, as Operation Officer and Team Leader. Throughout his career, he held various field units and offices in different capacities such as Battalion Operations and PCR Officer Concurrent COA, Service Company, 1st Special Action Battalion, Special Action Force in 1997, wherein he was actively involved in counterinsurgency operations in Negros Island. Being the Chief of Police, Ligao City Police Station of PRO5 from 1999 to 2002. Regional Chief, Regional Finance Service Office of the Cordillera Region. Chief Investigation Division of the Criminal Investigation and Detection Group. Regional Chief, Criminal Investigation and Detection Group of the National Capital Region Field Unit in 2017 and of the Regional Field Unit 5 in 2018.
Provincial Director, Albay Police Provincial Office, PRO5, and currently as Acting District Director of Eastern Police District. He bagged several awards and accomplishments that propelled him further in the field of law enforcement. Most notable are the following. During his stint as Regional Chief of CIDG Bicol, the said unit was awarded as the Best Regional NOSU of PRO5 during the 117th PNP Service Anniversary. Under his leadership as Provincial Director, Albay PPO won the award as Best PPO and Best Human Rights Desk PPO during the 118th PNP Service Anniversary. Also, he was adjudged as Best Senior Police Commission Officer for Administration during the 119th Police Service Anniversary at PRO5. The long list goes on. It was also here that Police Colonel Asueta fulfilled one of his lifelong dreams when he finished his degree in law at the Bicol College in Daraga, Albay in the year of 2004. In just after 2 years of the 6,187 bar examinees, he was among the 1,893 who claimed the dot. He eventually found a new home in the National Capital Region Police Office as Chief RPRMD. His eager hands went immediately into works, spearheading the personal management in NCRPO during the pandemic, resulting in another Special Unit Awards for Personal Management during the 120th Police Service Anniversary at NCRPO. He is a true warrior and an academician. He earned his degree in Doctor of Philosophy in Public Administration at the Bicol University of Graduate School with high academic grades in 2008. And now, after 27 exemplary years of devoted public service, he has become a seasoned legal, operation, and administrative officer. All of these are the result of his relentless pursuit of learning and growth, having received academic excellence awards in his mandatory schoolings. He received several awards and piled up a multitude of accomplishments one can no longer count, and also became a member of various organizations, expanding his already vast group of allies in service of the Filipino people. The steward of the home of excellence, professionalism, and discipline is the quintessence of a well-rounded, multidimensional leader who has excelled in the fields of law, administration, law enforcement operations, and public safety. And now, claiming his first star in the PNP organization, ladies and gentlemen, an out of this world and a once-in-a-generation public servant, Police Brigadier General Wilson Casil Asueta. Congratulations, sir! With excellence, professionalism, and discipline, here is the accomplishment report of Eastern Police District during the first 100 days as Acting District Director of Police Colonel Wilson C. Asueta. Answering the call for unity of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., the directives of DILG Secretary Benjamin Abalus Jr., the Chief PNP, Police General Rodolfo Azurin Jr.'s MKK equals K, and in line with Police Brigadier General Jonel C.S. Tomas' campaign for a safe NCRPO, Team EPD strengthened its police presence through enhanced managing police operations. This resulted in a commendable 4.91 average crime rate for the 8 focus crimes from August 15 to November 25, 2022, the lowest in the whole of NCRPO. It also achieved 100% crime solution efficiency for cases of shoplifting, along with the arrest of 206 suspects for the 8 focus crimes. Through integrated patrol system, Team EPD attained the lowest index crime volume in NCR. Team EPD is also boasting the lowest street crime volume with a high crime solution and the perfect crime clearance efficiency. For the non-index crimes, Team EPD recorded a very low occurrence with a very impressive crime solution and crime clearance efficiency.
The Eastern Police District reported 0 shooting to death incidents, homicide, and murder for the months of September and October. This is through the implementation of the SAFE NCRPO program. In the anti-illegal drugs campaign, the Eastern Police District conducted 367 operations which led to the arrest of 578 suspects and confiscation of illegal drug substances and paraphernalia. The Eastern Police District gives primacy to the noble cause of ensuring that our beloved fellow men, especially the youth, are protected from the harm and influence of illegal drugs, ensuring peace and prosperity in the community. In line with this, the police stations of Pamamarisan and DMFB strengthen the conduct of Project Ready, or the Resistance Education Against Drugs for the Youth. With EPD's intensified manhunt operations, 190 most wanted and 327 other wanted persons fell in the hands of the police authority, along with 225 anti-illegal gambling operations, which resulted in the arrest of 602 suspects. And finally, 49 firearms were surrendered in EPD's campaign against loose firearms through Oplan Katok. Team Pamamarisan provided security coverage during the 5 visits of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for his programs and activities in the eastern part of Metro Manila. With an efficient and timely disaster response, Team EPD also recorded 0 casualties during Typhoon Paeng and other calamities, and ensured the peaceful observance of Undas 2022 by our beloved kababayans. Through strong collaborations and the spirit of bayanihan, the Eastern Police District, with the Joint Task Force NCR, showcased unity in the conduct of community outreach programs. This is further implemented by Pasig, Mandaluyong, Marikina, and San Juan City Police Stations and DMFB. The entire EPD family took a step forward in forging a strong and lasting relationship with the force multipliers by launching EPD's emerging best practice, the EPD Pro Baton, or the Police Revitalized Operations with Barangay Tanod Officers Network. The Eastern Police District is a prime mover in the implementation of the Kasimbayanan program in line with the guidance of our Chief PNP. A testament to this, the EPD headquarters, Pamamarisan City Police Stations, and all 32 substations in the Eastern Police District have launched the Revitalized Kasimbayanan program. This is followed by the successful conduct of the first EPD Project Estomo. Yan ang Eastern Police District, ang patnubay at kaagapay mo sa silangan, patuloy na naghahatid ng serbisyong pamamarisan. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay 13 araw sa buwan ng Disyembre. Napaka-espesyal sa lahat ng mga opisyal nating na-promote. And we are very proud sa ating Eastern Police District Director. Siyempre, ang ama ng EPD, policeman, lawyer. At the outset, let us first extend our warmest congratulations to our newly appointed District Director, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. The man of the hour began his police service way back in 1995. From the onward, he occupied various positions, both managerial and supervisory. Positions where he gained the necessary experiences and wisdom for him to be qualified to his current designation. He is a true officer, a SAF trooper, and ZIDG case manager. He is an exemplar of integrity and excellence. Having been assigned in those various positions, he has shown his prowess not just in leadership, but more importantly, he has shown his powers not just in leadership, but more importantly, in rendering quality lead service
to the organization and to the Filipino people. He is clearly an accomplished officer, to say the least. He is a member of PNPA Patnubay class of 1995. He also became a member of the Philippine Bar when he successfully passed the bar examinations in 2005. After hurdling the bar, he consecutively finished his master's and doctor's degree. He is obviously a living legend of his own time and expertise. Our director is married to his love of his life, Madam Maria Lourdes Abion Asueta, and they are blessed with 2 kids, Lura Velia and Wills Lord. He was also accorded with various awards and commendations in the police organization, and not only is he the epitome of excellence, he is likewise the source of inspiration to the men and women under his command. Without much further ado, may we take the sole honor and pleasure to introduce the newly promoted District Director of Eastern Police District. Sabi nga, policeman, lawyer. Isang honor po sa amin na makadaupang palad ang ama ng Eastern Police District, Eastern Police District Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. With us, ang District Director, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. Magandang tanghali po sa inyo, Didi. Well, Tita Flory and Jules, magandang tanghali sa inyo lahat. At sa ating mga tagapakinig at viewer ng programa nyo. So, magandang tanghali po. Didi, kasi kauupo lang nung aking partner, kaya andito po sa katabi ko ngayon si Police Lieutenant Julius Criste. Yun. Siyempre, ang lingkod ng bayan, the man behind this, in partnership with Eastern Police District, we are very, very, very proud, Didi, sa inyo pong hindi na kami ngayon magsasalita, Didi, na soon to be Brigadier General. Now, we are with the Brigadier General. Pero partner, napakaraming, sa 100 days ni Didi, as the acting district director before, and now is the district director. Congratulations po sa napakarami niyong accomplishment. That's only 100 days, Didi, no? So generally speaking muna, dahil after this ay sa Friday, ang simula ng simbang gabi, and alam natin ang kahandaan ng ating mga kapulisan, alamin muna natin sa butihing District Director ng EPD ang general peace and order situation sa area po ng Eastern Police District. Well, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa eastern side ng ating Metro Manila, sa Metro East, ang ating peace and order dito ay maganda. So tayo ang may pinakatahimik at mapayapang area, distrito sa buong NCR. So natutuwa naman ako dahil ang ating mga kapulisan at ang ating mga support group, lalong-lalo ang mga barangay officials, barangay tanod at ating mga iba't ibang public safety practitioners ay tulong-tulong po na inaano ang ating paligid para sa kapayapaan at katahimikan. So para come and visit Pamamarisan, enjoy your stay here because you are safe and secured sa ating area. Okay, at saka partner, dudugtong ko na. Pahinga ka ng konti muna. Yung EPD, yung pinaka-acronym ng EPD is Excellent Professionalism and Discipline. So ibig sabihin nito, ang lahat ng mga nasasakupan ng ating butihing district director, lalo na ang mga kapulisan under his command, nakita naman natin at nabasa natin yung men and women under his command nga ay talagang yung kanyang leadership ay nananaig. So, ED, aside from the SAFE ng ating NCRPO under the leadership of Police, congratulations also, Police Major General Junel Estomo, the NCRPO Regional Director. Nais po nating kumustahin, Didi, no? Ito pa pong ilan pang mga kahandaan bukod po dito sa meron na kayong kahandaang ginawa
alam naman natin ang holiday seasons, at ilan ang 4 na napapaloob sa Eastern Police District na nasasakupan ng inyong area of responsibility? Well, ang ating mga hepe ay pinagutos na natin sa ibaba na pagtibayin ang security coverage ngayon na holiday. So ito ay susuportahan ng ating mga elemento ng ating District Mobile Force. So I already instructed my force commander to have an augmentation of personnel sa ating mga police stations. So they will be deployed sa ating mga convergence area. So dapat andyan sila sa malapit sa mga mall, sa mga terminals ng train, sa ating mga palengke, sa simbahan, ay nandyan dapat ang ating kapulisan. So from time to time, I already directed my red team to conduct red teaming operations to ensure na lahat ng ating mga pulis ay dapat nandoon sa kanilang mga post para siguraduhin na maayos at matahimik ang lugar ngayong kaarawan ng Pasko. Okay, we would like also to congratulate your office, Didi, last December 2 on the apprehension, yung pong 9 million worth ng KUSA Pasig area. So nais din po natin kumustahin ang ating all-out war campaign, all-out war against drugs, yung ating kampanya laban sa illegal na droga. Yes, talagang maigting ang kampanya natin laban sa droga. Pinag-utos ng ating presidente, ng ating ISALG at ng ating Chief PNP na dapat pagtibayin lalo ang kampanya laban sa droga. So para dito sa ating area, talagang nakalatag po ang ating mga drug enforcement elements para hulihin at talagang hindi natin bibigyan sila ng pagkakataon na magpalaganap ng kanilang illegal na transaksyon. Okay, nawala ang audio ni Didi, no? Nawawala yung audio ni Didi, but we can still see Didi, no? Ano po yung audio ng ating district director diyan po sa inyong sa district, no? Okay. Habang inaantabay Okay na po. Okay. Go ahead, Didi. Well, of course, talagang hindi natin papabayaan ang ating distrito. Talagang maigting natin gagawin ang kampanya laban sa droga. So, 24/7 po nakalatag ang ating drug enforcement teams para siguraduhin na hindi sila palaganap ng kanilang mga illegal na transaction. Okay, ang aking partner Didi ay may nais ding kumustahin sa inyo po. Sir, bago po ang lahat, sir, congratulations po ulit, sir, sa inyong well-deserved promotion. At welcome po ulit, sir, sa ating programa na Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Isang napakalaking karangalan po, sir, sa ating programa na makapanayan po namin kayo. Lalong-lalo na, partner, nabanggit nga natin kanina, no? Yung unang 100 araw ng aming minamahal na district director. Sir, baka gusto niyo naman po kaming balitaan kung ano naman po yung ating mga naging pinaka-significant programs and accomplishment doon po sa first 100 days niyo po na as district director po ng ating pong Eastern Police District. Well, of course, may malaki natin na tayo ay talagang nagkaroon tayo ng malawakan na operasyon sa kampanya laban sa droga at ito naman ay nakita naman natin sa datos. Then nagkaroon tayo ng mapayapa at matahimik na distrito. So dito na sabi ko nga may mga buwan tayo within 100 days ng walang mga shooting to death incidents, walang mga patayan. So sa 100 days natin, so mababa ang ating mga krimen. So ang ating lang binabantayan dito at nagiging factor dito lang sa area, yung shoplifting. Wherein arestado naman sila. Malaki ang percentage ng ating case solution efficiency rito. So hindi naman ito napapabayaan with the help of ating mga security guards sa mall. Pero yung mga street crimes, mababa po.
So, kaya sabi ko nga, dapat pumunta kayo dito sa Pamamarisan to enjoy mag mamasyal, mag-invest kayo rito kasi medyo maayos ang ating ang ating peace in order. Okay. How about the challenges, Didi? Have you ever encountered such challenges during your 100 days as a district director of APD? Well, of course, sa totoo lang, kinakaya na natin kahit may limitation tayo sa number of personnel natin. So yun lang naman po, but with the help of our ating mga force multipliers, then ating mga mayors through his mga different barangay officials, so nakakatulong po. So medyo ang problema natin sa lack of number of personnel ay nadadagdagan lang po ng solusyon na sa tulong ng ating mga partners. Apo. Sir, gaano po kalaki sir sa tingin ninyo ang naging epekto po ng programa po ng Peace and Security Framework po ng ating minamahal na Chief PNP Police General Rodolfo S. Azurin at yung ating pong malasakit, kaayusan at kapayapaan tungo sa Colar at yung mas pinalakas pa po nating kasimbayanan, yung kapulisan, simbahan at pamayanan. Doon po sir sa pagkakaroon po ng Eastern Police District ng mababang crime rate at mataas na crime solution efficiency sir. Well, of course, dahil in-implement natin itong security framework ng ating Chief PNP at yung same NCRPO ng ating regional director na si Police Major General Stomo. So, ito ay naging malakas at naging pinag-iting pa natin ang mga deployment natin sa ating mga kapulisan, sa ating mga streets at sinasabi nga natin, madalas ang police visibility at ating mga deployment ng ating mga intel operatives. Then itong tulong ng ating mga religious leaders na tumutulong para mapaliwanag sa ating mga kababayan ang kahalagaan ng kapayapaan at katahimikan at sila mismo ang lumalapit sa mga tao in partnership ng ating mga kapulisan. And then of course, aside from hindi lang sa ating community, at binibigyan din ng tulong ng ating simbahan sa mga church leader natin na makapacitate ang ating kapulisan sa kanilang in terms of spiritual at parang maging maayos ang kanilang paglilingkod ayon sa gusto ng Panginoon Diyos. Na ang objective ay to ensure na pangalagaan ang lahat ng mga nilalang, lalong-lalo ang katauhan para sa kabubuti ng lahat. So, with the help, itong tulong-tulong tayo, mababa lang ating krimen at naging active ang ating ibang mga stakeholders natin para tulungan ang kapulisan. So that's why maganda po ang framework natin. So nagkaroon tayo ng mga awareness program, then ang ating mga kababayan ay tulong-tulong na alam nila na they have their responsibility in terms of peace and order. Ayun. Nakita natin talaga sir yung kung gaano po talaga naging kaektibo no, yung pagtutulungan po ng ating kapulisan, simbahan po at pamayanan. Sir, bukod po sa mga programa na ito po sir, ano naman po sir yung masasabi natin na talagang best practices po natin dyan po sa EPD na talaga naman po nagbibigay daan upang lalo po nating maiangat yung pagbibigay po ng serbisyo sa atin pong nasasakupan sa EPD sir? Well, of course, sinasabi ko nga sa iyo, pinaka-best practice talaga namin dito ay partnership with the barangay. Yun. Ito yung ating, may bago na naman tayong in-implement na for operational capability natin, i-develop natin yung Probaton at ating itong mga leadership capability enhancement program with the church leader itong sa Kasimbayanan ay malaking tulong po ito ngayon. So sa amin dito sa Eastern talagang ang kailangan dito partnership, cooperations with the various sectors. So ang ating kapulisan ay with discipline at inaayos natin na siguradong nasa tamang proseso sa kanilang ginagawa sa pag-araw-araw na serbisyo sa publiko. Okay, Didi, saglit lang po. Tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Not the top-rated music station
operation ng dekada 80, ang WPL. Puli na nagsilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, muli po kami nagbabalik kasama niyo abang lingkod Flory Gabitan. Siyempre ang aking partner si Police Lieutenant Julius Criste. Ang programa ito yung sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, at ng PAMI, Passenger Accident Management Inc., headed by its President Maria Riza Ataide and its Vice President for Sales and Operation, Mr. Christian Luco. At syempre, no, mainit pa rin na congratulations. Biro mo napakaswerte namin, ano? Kauna-unahang araw ng pagtanggap ng ating butihing district director ng kanyang star rank, no, ay kasama natin dito. So muli po, nasa kabilang linya natin ang butihing district director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. Marhay na hapon, tabi. Yes, good afternoon. Again, Tita Flory and Jules. Di ba, sir? Marhay na hapon, tabi. Yes, maray na hapon. Ayun. Marunong pala. Bicolana ka rin pala, partner. Siyempre. Okay, anyway, batid natin, na sabi nga para pa sa lalo pang ikagaganda ng serbisyo ng ating mga kapulisan sa ating mamamayang mga Pilipino, no, ay may mga karagdagan pa, no, na aside from the being implemented programs of the GPNP, siyempre may mga ideas, na mga programa pa na na isasagawa o gagawin ng ating mga kapulisan. Didi, siguro po, we would like to ask from you to share with us kung ano pa po yung magaganda pang mga programa na nais nyo i-share, lalong-lalo yun nasa pamamarisan. Team Pamamarisan. Team Pamamarisan. Didi? Well, of course, aside sa ating programa ng ating GPNP at ng ating RDNCRPO, at dinagdagan pa ito ng bagong programa ng ating SILG, yung BIDA program niya. So, di ba, yung BIDA program, ito ay related sa ating kampanya laban sa droga. So, of course, ang aking mga programa ay nakaayon sa kanilang programa para mas naka-align tayo. But we have mga programa rito at mga activities na ginagawa sa Eastern Police District na internal, and we have the external activities that really support the ating mission sa PNP. Well, aside sa internal cleansing program and training enhancement ng ating mga katao, meron tayong mga proactive measures na gagamitin para sa pangaraw-araw na deployment ng ating mga tao. So, for example, meron tayo nitong mga e-learnings sa mga administrative natin na ini-implementa ng ating chief of staff dito, yung mga para ang ating mga tao ay alam na alam ang kanilang mga gagawin, yung mga operational procedures natin, ito ay pinag-aaralan nila palagi at of course dapat maipasa nila ang kanilang kaalaman. So ito ay para sa pangangailangan ng ating kapulisan kung sila ay nasa field para sigurado na tama ang kanilang ginagawa. That is mga e-learning educations. So hindi na sila masyado pumupunta rito, but they have to study their procedures, mga police operational procedures and at mga criminal subject na kailangan na mapaayos. Well, of course, ang ating mga partnership sa pagtutulong ng ating mga communication network sa ating mga barangay officials, barangay tanods. So ito ay pinapalaki natin para mas mabilis ang kanilang pagresponde at madali ang interoperability dito sa area, sa kahit saan man na barangay, para mapabilis ang response time ng ating mga kapulisan. So iyon ang mga binibigyan natin pansin ngayon.
And another thing, Didi, no, isa pa sa pinagmamalaki, hindi lamang ng Eastern Police District, but in particular, with the Eastern Police District, ay ang ating halos 24 hours police visibility. Hindi lang yung pinaka-foot patrol, they're using motorbikes, motorbikes, no, Didi? Tama po ba yun? Yes, we have mga tactical motorcycle unit natin. May TRMU tayo na umiikot 24/7 to support the police visibility ng iba't ibang ating police station sa mga iba't ibang substation. So they have their tactical motorcycles moving around. Hindi lang ito yung for police visibility purpose but for anti-criminality operations din. Oo nga, kasi nagiging hesitant yung mga gagawa ng hindi maganda o labag sa batas, with the visibility ng ating mga kapulisan. Para maiwasan yung mga may plano dyan na mag-ulap at meron na tayong mga ready available na mga tactical teams na ready to response. Okay, partner? Yun partner para maipakita talaga na at maramdaman talaga yung ating kapulisan, no? Lalong-lalo na sa Eastern Police District, sinasabi nga ni Didi. Nabanggit na partner ni Didi kanina yung pagdating sa moral and welfare sa mga capacitation training, pagdating sa mga personnel namin para lalong mahasa at mapaghusay yung paghatid ng serbisyo, no? So tanungin naman natin partner kay Didi, no, kung ano naman ang masasabi ni Didi pagdating naman sa internal cleansing para sa aming mga kapulisan na naliligaw sir ng at paano ba natin sabihin ito? Naliligaw ng landas sir sa pagbibigay sir ng serbisyo. Ano po sir ang gusto niyo sabihin sa mga pulis natin na to pagdating sir sa internal cleansing? Well, of course, nulit up tayo dyan sa lalo na ang ating mga kapulisan pag ito ay na-involve sa mga illegal na gawain. Lalong-lalo na pag illegal drugs, extortion, at mga karumal-dumal na krimen. So talagang yan ay no place for us. So pag dito sa akin, alam mo naman, dati akong R1, talagang I ensure may punishment sila. Basta sila ay, I recommend to the disciplinary authority, especially kung sa level na ng ating RD, that they should be removed from the police service. So, but as much as kung mga minor lang naman, corrective action natin gagawin na agad. Spot correction, much better. Then, if they committed and found liable, they will be given an appropriate penalty. They will be penalized. So, but masasabi ko po, ang mga miyembro ng EPD talagang malaki 99% ay maganda ang kanilang pinapakita. So they have their discipline. Kaya nga sinasabi natin, the role model of discipline ang mga taga Eastern Police District. Kung meron man naliligaw, ito ay mabibilang lang natin sa 5 daliri, but di nga siguro sa 5 eh. We have a proactive monitoring. So kung meron nauna na natin. So we act on it in advance. So kung sino ang ma-involved, lalo-lalo pag sa droga, we have a random drug test anytime. So pag na-found out namin, so of course, they will be charged appropriately sa admin and criminal. Okay, medyo nag-i-static yung signal ni Didi. But anyway, isa pa sa napakapalad ang Eastern Police District is that the district director is not only a policeman, he is a lawyer, no? Kaya sabi nga natin, tulad ng sabi ni Didi kanina, halimbawa may mga pulis tayong nagkakamali, kung makukorek pa, iko-correct, at kung kailangan patawan ng batas, talagang ipapataw ang karampatang kaparusahan. So anyway, partner, alam natin na ang ating mga kapulisan, lalo na Didi, no, yung mga very supportive stakeholders natin, baka nais nyo po silang each and every one of us, lalo na, no, yung ay mga tumutulong sa ating mga kapulisan ay maligaya at proud, no, na ang ating butihing district director na si Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta, in his only 100 days, talaga naman partner, no, umuulan ng accomplishment na kung saan ay yun naman ang ating inaasahan, lalong mapapamahal ang ating mga kapulisan sa ating mga kababayan dahil talaga pong kami inyong inaalagaan. Di ba, Didi?
Yes, sagot namin ang iyong kaligtasan, but Oh. tulong-tulong po tayo. O, di ba? Ah, Yan may- din yung SAFE NCRP. Ano nga ba yung acronym ng SAFE ni RD? SAFE. Sin. Yung Appreciated. Ni Sin, appreciated. Diba? Health and extraordinary service. Yun. So, yun ang gusto ni Sir, na may pakita ang maayos na serbisyo ng ating mga kapulisan. So, as much as our leadership ng NCRPO talaga gusto niya ang pulis ay exemplar. So, at napapansin ng ating komunidad na they are really doing their job properly and rendering a sincere police service. Oo nga. Kasi Didi, inspirado po din naman yung ating mga kapulisan because nakikita nila yung ating higher heads, no? Ay talagang they are the good leader, no? As well as the good follower. That's why inspirado yung ating mga kapulisan down to the lowest level na magtrabaho. Kumbaga, partner, ramdam talaga ng aming mga kapulisan sa EPD yung pagiging ama ng aming Oo, district dahil director. pinaparamdam kasi din naman yung malasakit. Eto tayo sa malasakit ni CDS, no? Yung malasakit ng ating mga kapulisan. Hindi ba, Didi? Meron din tayong mga mapagmalasakit na mga leader, kaya ngayon, hindi na tayo makakadinig ng daing kung hindi yung pagkakaisa sa paggawa ng trabaho bilang alagad ng batas. Didi? Yes, of course, ang ating kapulisan ay hindi natin pinapabayaan. So lahat naman ng kanilang mga ginagawa, ng mga accomplishment ay dapat ay talagang natin na bigyan ng mga parangal. So I ensure that D1 is really recommending for the appropriate awards. At hindi lang po yan, pati mga other support group natin, mga barangay tanod at mga traffic enforcer, sa katulong nila sa pagtatrabaho at may magandang mga accomplishment na nakikita, ito ay bibigyan din natin ng mga awards. So hindi lang po tayo limited sa awards. At may mga financial support naman tayong binibigay sa ating mga Isa pa kapulisan yan. may mga counting problem. So para inaano natin na umunlad ang kanilang career sa organization. So that's why we are providing them mga training, schooling. We recommend them para magkaroon ng mga appropriate mandatory schooling para pag may promotion, I ensure that they will be recommended. So ang ating kapulisan dito sa Eastern, maayos at masisipag. So that's why I do not hesitate to recommend for their promotion and for giving awards for them. Ayan. Oo nga, ano? Alam mo, partner, saksi ako dyan dahil nakikita natin na talagang yung mga accomplishment ng mga personnel sa EPD talagang kino-commend at binibigyan ng parangal sa aming Monday Flag Racing sa EPD. Kaya naman nakikita natin na lalong nai-inspire yung ating mga personnel para lalo pa magtrabaho na maigi. Okay, at isang bagay yon na nagbibigay inspirasyon sa ating mga kapulisan, no? Yung i-appreciate mo kahit na maliliit na bagay na kanilang ginagawa, ay ramdam na ramdam nila. Una, yung malasakit at una, yung sinseridad nila sa kanilang trabaho. And I suppose naman Didi will agree, no, na ilan lang ang naliligaw ng landas sa Didi, but marami tayong kapulisan na may sinseridad sa kanilang sinumpaang tungkulin to serve our country. Okay. 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 Nawawala yata yung audio ni Didi? Okay. Okay. Alam niyo mga kababayan, inuulit ko nga po ang ating District Director ng Eastern Police District ay isang abogado rin, ano. So hindi pa man or sabi nga ni partner ko kanina, kinukumusta niya yung pangangalaga naman ng ating ama ng Eastern Police District sa ating mga kapulisan doon sa kanyang nasasakupan. So this time Didi, alam po namin na may mga abalang-abala po ang ating butihing district director. So siguro this time alamin muna natin, partner, dahil
Merry Christmas, advance Merry Christmas, Didi. Mm. And at the same time, itong papasok na 16 ay sabi pa nga ng isang district director din ay simula pa lang. Yun ang simula ng Kapaskuhan. So this time, nais nating muli magpaabot ng isang mainit na congratulations sa butihing District Director ng Eastern Police District, and dihingan natin si Didi ng kanyang mensahe, hindi po lamang sa ating mga kababayan na inyong nasasakupan, kung hindi rin po sa ating mga kapulisan in the area of Eastern Police District. Well, sa ating mga kababayan, sa aking mga kapulisan, at ating mga kaibigan, sa lahat po, Merry Christmas, and of course, advance Happy New Year. So, kami po ay nandito, yung Eastern Police District, kakampi nyo, kasama nyo po sa serbisyong pangkapayapaan, pangkatahimikan, at kaayusan para sa ikaulad ng ating komunidad, para sa lahat. Kami po ay nandito lang, sagot namin, kaligtasan nyo, tulong-tulong po tayo para sa ating lalo-lalo na ngayon sa pagtatapos ng ating taon na 2022, at aabangan natin na palaging mapayapa at maayos ang darating na taon. So, tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami sa pagpapahalaga ng katahimikan araw-araw. At yung pag-iimbita ni Didi, sa ating mga kababayan. Sa December 16, Christmas party namin dito sa headquarters. So, invited po kayo. Yung pag-iimbita niyo, Didi, sa ating mga kababayan na sila ay bumisita sa Team Pamamarisan. Well, of course, come and visit our place. The Beatrice, Pasig, Marikina, Mandaluyong, and San Juan. So you can enjoy here kasi po mapayapa, matahimik, at maayos. You can have your business here. You can have your leisure, or you can invest, at still you can study here in our area. So ito po ay para sa lahat na sinusikapan namin na mapanatili ang maayos na pangaraw-araw dito. So maganda po ang peace and order dito sa aming area. Huwag po kayong makalimot pumunta sa aming lugar. At dito mamasko. Nandiyan ang aming Green Hills ng San Juan, nandiyan ang aming Mandaluyong, nandiyan ang SM Mega Mall, nandiyan ang Marikina, andito ang Pasig. So pasyalan nyo po. Maganda po at maayos dito sa aming lugar. Ayun. Peace and order wise, very manageable, very peaceful and secured, no? Dahil sa ating mga kapulisan. So, partner, sige, magpasalamat ka muna bago ako magpasalamat kay Didi. Sir, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay nyo sa ating programa para kayo po ay makapanayam natin, no? Lalong-lalo na po at sabi ko nga kanina, fresh na fresh, partner, parang tayo yung buena mano na nakapag-interview kay Didi, no, kay Police Brigadier General Wilson Azueta. Sir, asahan niyo po na ang buong kapulisan ng Eastern Police District ay lagi pong nakasuporta sa inyo sa lahat po ng inyong mga programa, alang-alang po sa ikabubuti, ikatatahimik at ikauunlad ng buong Eastern Police District. Maraming salamat po, sir, at saludo po kami sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos, sir. Okay, so once again, Salamat, Yols. Muli po, taos puso po ang aming pasasalamat, at syempre isang honor po sa amin na ang pagiging District Director ng Eastern Police District, lalo higit ang pagkakaroon ng star rank ng ating butihing District Director, isang honor po sa amin na nakasama kayo sa kami yata ang kauna-unahang naunlakan ninyo. So once again, Didi, maraming salamat po. God bless you always. And stay healthy, Didi. Maraming salamat po. Salamat din po, Tita Flory. Thank you very much to everyone. Okay, inyo pong narinig ang tinig ng District Director
ng Eastern Police District. Congratulations, no? Kasi nakakatuwa doon, ano, hindi lang pulis. Hindi lang siya policeman kung hindi isa rin siyang abogado. So we are very proud of you, sir. Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta, District Director, Eastern Police District. Alam mo, partner, kanina pinapanood ko yung ABP nila, no? In 100 days, no? Siyempre, with the help of all the officers also in Eastern Police District, all the police there sa Eastern Police District, congratulations, each and every one of you. We are very proud of you. Siyempre, sa pamunuan ng at saka partner, bago natin papasukin yung ating ilang report, no, nais ko din congratulate ang acting director ng Health Service, si Police Brigadier General Jezebel D. Medina. May imbitasyon ako, may seminar ako doon, no? At siyempre, ang ating NCRP Original Director, Police Major General Junel Estomo. At syempre, no, nais kong i-congratulate si Police Brigadier General Mark Pespes, ang commander ng Headquarters Support Service. Syempre, si Colonel Reynan Patam. Congratulations, sir! Si Colonel Patam, Partner, yun. may nakakalimutan tayo. I-congratulate din natin si... Partner, parang wala ako sa screen. Sandali. Ayun, nakita na ako. Uy, sandali. Oh. Babatiin ko muna. Sabi ko, special to. Birthday ng daddy ko. Happy birthday po. Happy birthday, in heaven, daddy in heaven. Happy birthday, Mark Anthony. Salamat po sa pagkakaloob niya ng isang Tita Flory. Partner, buhati ka na dito. batiin natin, partner, si yung naging guest natin. Ang bagong promote din, si Police Brigadier General Northern Police District. Peñones, si Police Brigadier General Sir Poji Peñones, partner. Congratulations din po, sir. Po. Mamaya, babatiin po natin ang lahat ng nag-view sa atin. Maraming salamat. Siyempre, EPD Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, headed by the man behind this program, Police Colonel Benliner Capili, Chief District Directorial Staff. Partner, bago tayo magbate, nais po natin tanggapin ang ating mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Higit sa 600,000 halaga ng shabu na sabat sa pinaigting na anti-illegal drug operation ng Marikina City Police Station. Ang detalye, ipasok mo kaagapay, Robin. Walang kawala sa kamay ng otoridad ang dalawang suspect sa ikinasang bypass operation na pinangunahan ng District Drug Enforcement Unit, katuwang ang District Intelligence Division, DSOU, DMFB at Pasig City Anti-Drug Abuse Office. Sa kahabaan ng Dr. Pilapil Street, Barangay San Miguel, Pasig City, pasado 1:00 ng madaling araw noong 8 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang dalawang suspect na sina Freddy De Vera, 42 taong gulang, at Marjorie Casallan, 29 na taong gulang na pawang residente ng lungsod ng Pasig. Nasamsam sa mga suspect ang humigit sa 15 gramo ng shabu na may standard drug price value na higit sa 100,000 piso. Ang mga naturang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng RA 9165 at kasalukuyan namang nakapiit sa Pasig Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay, Robin Barameda. Okay, this time at ihahatid naman sa atin ang mga activities on the previous week ng ating buting district director under the Office of Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta. Ang lahat ng yan ay ihahatid sa atin ni Patrolwoman Noreen Navales. Para sa mga naging aktibidad ng Eastern Police District ng mga nagdaang araw, sa pagsulong ng MKK equals K program ng ating Chief PNP in line with Executive Order number 70 o ang Whole of the Nation Approach Against Terrorism, ang Eastern Police District sa ilalim ng liderato ng ating District Director, Police Brigadier General Wilson C. Asueta sa pamamagitan ng Pasig City Police Station sa pamumuno ni Police Colonel Celerino M. Sacro ay nagsagawa ng one-day seminar on Knowing Thy Enemy noong December 6, 2022 sa Meralco Avenue Multipurpose Hall,
Ortigas Center, Pasig City. Ito ay pinasinayaan ni Dennis Godfrey Gamad, Acting Regional Director, NICA NCR, ang ating DD, ang ating CDDS Police Colonel Benliner L. Capili, at nilahukan ng mga barangay captains, XOs, POC members, substation commanders, at key officers ng Pasig City Police Station. Nagkaroon naman ng Enhanced Monitoring of Police Overall Wellness o EMPO sa mga EPD personnel na pinangasiwaan ng District Medical and Dental Unit led by Police Lieutenant Colonel Ryan C. Daya, Team Leader, in cooperation with the PNP Health Service na may tagline, We Just Don't Wait, We Reach Out, noong December 7, 2022 ng umaga sa EPD Multipurpose Hall, Caruncio Avenue, Barangay Malinaw, Pasig City. Ito ay naglalayon ng maayos na masubaybayan at pangasiwaan ng kalusugan ng mga tauhan ng EPD na may diabetes, hypertension at dyslipidemia sa pamamagitan nitong EMPO sa paghahangad ng mahusay at epektibong paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga PNP personnel na may comorbidities. Nagsagawa naman ng Financial Literacy and Management Lecture na nilahukan ng personnel from EPD Headquarters, Pamamarisan City Police Station at DMFB na pinangunahan ng ating Chief PIO Police Lieutenant Colonel Roberto P. Santos sa ilalim ng supervisyon ng ating CDDS Police Colonel Benliner L. Capili noong December 9, 2022 na umaga sa EPD Multipurpose Hall. Ito ay pinangasiwaan ng DPRMD at naglalayong palakasin ng financial capacitation and management ng mga personnel. Ang Eastern Police District in partnership with Shield Essentials ay nagsagawa ng Health Wellness Forum anchored on the Alagang EPD program noong December 9, 2022 sa EPD Multipurpose Hall. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong dagdagan ng kaalaman sa pangangalagang pangkalusugan at bigyang kapangyarihan ng lahat ng uniformed personnel na pangalagaan, pamahalaan, ang kanilang sariling kalusugan at mapanatili ang malusog na pamumuhay. Nagkaroon ng monthly ranks inspection noong December 9, 2022 ng hapon na pinangasiwaan ng District Logistics Division sa EPD Multipurpose Hall. Ginagawa ang ganitong aktibidad upang masiguro ang wastong implementasyon ng LOI tamang bihis. Sa pagsulong ng Kasimbayanan program anchored with the MKK=K framework of our Chief PNP, ang Eastern Police District sa pamumuno ng ating District Director, together with Police Lieutenant Colonel Mark Foncardas, Project Manager Safe NCRPO app ay pinasinayaan ang registration of Safe App Alert, project ng ating Regional Director, Police Brigadier General Jonel C. Estomo, na nilahukan ng Station Tactical Operations Center o STOC personnel ng Pamamarisan City Police Station at barangay officials noong December 9, 2022 sa EPD Multipurpose Hall. Tampok sa nasabing aktibidad ang paghahandog ng mga mobile phones sa mga STOC personnel from Pamamarisan City Police Station at awarding of certificates to the distinguished guests. Ito'y naglalayong matugunan ng anumang reklamo at alalahanin mula sa publiko na nangangailangan ng agarang aksyon. In line with Executive Order No. 70 on Whole of the Nation Approach Against Terrorism, ang Eastern Police District sa pamamagitan ng San Juan City Police Station na pinamumunuan ni Police Colonel Elpidio A. Ramirez, Chief of Police, ay nagsagawa ng one-day seminar on Knowing Thy Enemy noong December 12, 2022 sa 4th floor conference room, School Division Office, Department of Education, Pinaglabanan Street, Barangay Corazon de Jesus, San Juan City. Ito ay pinasinayaan ng ating ng Acting Regional Director NICA NCR, Dennis Godfrey Gamad, ang ating DDDO, Police Colonel Jesse B. Tamayaw, at nilahukan ng mga barangay captains, XOs, POC members, substation commanders, at key officers ng Pasig City Police Station. Samantalang kaninang umaga sa Multipurpose Center, Camp Crame, ay sinagawa ang doning of ranks ceremony of newly promoted star rank officers. And for that, we would like to extend our warmest congratulations to the well-deserved promotion of our District Director, Police Brigadier General Attorney Wilson Casil Asueta. Congratulations, sir. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Noreen Navales. Okay, this time ihatid naman po sa atin ang mga accomplishments ng Eastern Police District on the past entire week. Yan po ihatid sa atin ni Patrolwoman Elise Cortez. Ang mga kapulisan ng Marikina City Police Station, SCADS, WCPD, FTOs, kasama ang newly appointed PNCO, batch 2021-03,
Sidlak Tala sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Earl B. Castillo, Chief of Police, ay nagsagawa ng Adopt a Sitio program followed by tree planting activity alas 10 ng umaga noong December 8, 2022 sa Barangay Tumana, Marikina City. Naganap naman ang third day enhancement training for BPATs noong December 9, 2022 sa Ciudad Cristia Resort, Barangay Ampid, San Mateo, Rizal. Kasama ang mga personnel ng Station Community Affairs and Development Section headed by Police Major Darius R. Agmalio, Chief ESCAD sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Elpidio A. Ramirez, COP, in partnership with Barangay Operations Center of San Juan City, LGU, led by Mr. Brian Hart R. Misericordia. Dumalo ang mahigit 84 participants na miyembro ng Barangay Kagawad, in Peace and Order, Barangay Exos, Assistant Exos at WCDOs. Ang nasabing aktibidad ay alinsunod sa MKK = K, malasakit, kaayusan, kapayapaan tungo sa kaunlaran program ng ating Chief PNP. Ang mga kapulisan ng Marikina City Police Station led by Police Colonel Earl B. Castillo, COP, at ang mga Chief of Offices, Substation Commanders, kasama ang mga representatives ng iba't ibang barangay ng Marikina City ay dumalo sa Buhay Ingatan, Droga ay Ayawan o BIDA program initiated by DILG-NCR held at Marikina High School, Barangay Concepcion 1, Marikina City, alas 7 ng umaga noong December 10, 2022. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong tumuon sa komunidad at stakeholders maging drug-free sa pamamagitan ng paglagda sa Pledge of Commitment na isa sa naging highlight ng aktibidad. Bukod pa rito, ang mga kapulisan ng San Roque Substation 1 led by Police Corporal Romel Angguluan ay nagsagawa ng feeding program sa mga residente ng Bahay na Bato, Mount Kennedy Street, Barangay San Roque, Marikina City, alas 7 rin ng umaga noong December 10, 2022. Layunin ng nasabing aktibidad na mamahagi ng mga biyaya sa mga kapuspalad at upang itaguyod ang isang mas mabuting relasyon sa komunidad. Nagsagawa ng kasimbayanan sa Paaralan Outreach Program ang mga kapulisan ng Station Community Affairs and Development Section, Pasig CPS, headed by Police Lieutenant Resel E. Guevara, Office in Charge, at ang mga kapulisan ng San Joaquin Police Substation, headed by Police Lieutenant Richard T. Tomas, in collaboration with Joel M. Armas, Principal 2, noong December 12, 2022 sa Buting Elementary School, Pasig City. Dumalo ang mga guro, faculty members, at mga estudyante ng nasabing paaralan kung saan nagkaroon ng lecture tungkol sa kabataan kontra droga at terorismo. Gayon din na mahagi ng pamaskong handog ang mga kapulisan. Layunin ng nasabing programa na palakasin ang ugnayan ng PNP at school community at upang magbigay suporta sa advokasya ng pamahalan sa LCAC, KKDAT at BIDA program ng SILG. At para naman sa Law Enforcement Operation Accomplishment Report, covering the period December 10, 2022 to December 11, 2022 ng Eastern Police District, Anti-Illegal Drugs Operations, Operations conducted 3, arrested person 4, total drugs confiscated 7.34 grams, standard drug price 49,912, anti-illegal gambling operations, arrested person 6, total amount confiscated 780 pesos. At para naman sa Enhanced Managing Police Operations, Checkpoint 78, Foot Patrol 519, Mobile Patrol 256, Galugad o Bulabog 272, Oplan Bandilyo 136. Other wanted person arrested 2, at sa implementation of City Ordinance, Fine 56, Warn 1,345. At yan po ang maganap sa EPD Team Pamamarisan, kaagapay mo, Elise Cortez. Okay, ang tumpak na oras, 5 minuto pakalipas ang ika-1 ng hapon. Maraming salamat sa ating mga reporters, Police Corporal Robin Barameda, Patrolwoman Noreen Navales, Patrolwoman Elise Cortez.
Happy birthday kay Precious Kapili, anak po ng ating CDDS Police Colonel Ben Liner Kapili and si Ma'am Kat Kapili. Magandang tanghali din sa Sur Optimist Alabang, no? Happy birthday kay Alan Paras, gayon din kay Mark Anthony De La Paz. Kakatuwa naman, ang daming ka-birthday ng daddy ko. Wish you happy birthday. We hope that you will stay as jolly as can be. Happy, happy, happy birthday. We wish you all the best in every way. Have a happy, happy birthday. That's all we want to say. On this little day. Happy, happy. Nag-dedicate daw ng kanta, dapat daw makita rin siya, engineer. Ano si engineer sa akin? Nagrereklamo si, dapat daw makita din siya. Kasi daw, yung alay naming tugtog, para sa... ayan, kita ka na. Ayan, kita na ako, partner. Again, batiin mo ang anak ni Sir, si Precious Kapili. Happy birthday sa pamangkin ko kay Precious. Happy birthday. Okay, maganda tanghali ulit, sa lahat ng birthday celebrant. Nakakatuwa naman. Dami palang ka-birthday ng daddy ko. Okay, so this time nais pa rin natin muli taus-puso ang aming pasasalamat sa ating public servants. Thank you po. Meron na naman kayong pinaligayang ating kababayan kay Executive Director ng LTFRB, Attorney Bob Peg, at sa ating OIC Chief Legal, Attorney Eric Valero. Maraming salamat po. Ika nga ito ay parang nagsilbi sa kanyang pamasko, no? Yung simpleng ika nga ay makatapak siya dun sa tanggapan ay napakaligaya na po niya. So ilang segundo na lang po ang nalalapit, baka meron akong nakakalimutan. Yung pong ating imbitasyon, meron pong seminar na gaganapin diyan po sa health service, particularly sa dental no? Magandang tanghali kay Ma'am Colonel Helen Pilon, gayon din kay Dr. Richie Lu. Gao po ang aking pinsan, may gaganapin pong seminar on December 16, sabi nga nila ay yon ay congratulations, no, sa kanilang director. Okay, kanina pa nagpaparamdam yung partner ko, mukhang may babasahin. Go bago ahead. na ako magpaalam, dire-diretso na to, partner, no? Okay, bago po ako magpaalam, syempre may dalawang babati lang ako, partner. Gusto ko lang batiin ng congratulations, syempre, ang Marikina City Police Station, syempre sa pangunguna at pamumuno ng aming butihing Chief of Police, Police Colonel Earl B. Castillo, for attaining the second highest dangerous drug board value of drugs confiscated. Partner, City Police Station level to, within NCRPO. Yung last, kahapon lang, partner, fresh na fresh din. Ayun, congratulations Marikina City Police Station, no? At gusto ko lang batiin ng happy 20th anniversary ang lahat ng PNP batch 2002, 2002. 20 years na kami, partner, sa NCRPO at sa Pro 3 kung saan maganda tanghali kay Police Lieutenant Anthony Gantang. Lieutenant Colonel. Ay, Police Lieutenant Colonel. Ano ba Soon sabi to be ko? Police Colonel. Police Lieutenant Zero. Police Lieutenant Colonel Yun. Anthony Gantang. Congratulations. Belated happy birthday and maganda tanghali po. O, di ba? At See you syempre, tomorrow. ulitin ko si Dicad, no? Colonel Patam. Yes, Congratulations, congratulations, sir. sir. Patam, sir. At si Sir Michael Marcos Mase. At syempre sa aking isa pang co-anchor, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Attorney, sir. At sa lahat po ng nanood, nakipag-participate sa atin, higit sa lahat, sa nakadaupang palad po natin, ang butihing District Director ng Eastern Police District. Congratulations and thank you, sir. Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. Thank you very sir. much. At sa one-stop shop ng Camp Crame, kay Ma'am Sing, kay Sir Engkot, kay Mark, kay Lester, kay Lizelle, at sa inyo pong lahat maraming salamat. No? Magpapaalam na ako, partner. Aba, hindi pa pala siya Hindi pa, nagpapaalam nun. Hindi pa bumati Go. na. Okay, sige po. Ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Cristo. Dinagabol ka ngayon. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na linggo para sa aming programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Pagtumbayan at ingatan po tayo ng dakilang Diyos. Magandang tanghali po.
So once again, maraming salamat po muli sa ating mga nakadaupang palad, sa ating technical side. Thank you very much, Engineer. At sa ating pong tigapagtaguyod, ang Angel's Burger at ang PAMI, Passenger Accident Management Inc. And Engineer, I would like to take this opportunity to extend our thanks on behalf of Lingkod ng Bayan sa PAMI po. Maraming salamat po. Sir Christian Bong Nucom. Thank you very much, sir. Ang bilis-bilis umaksyon ni Sir Bong. Thank you very much, sir. And at Elsa, magandang tanghali at sa bumubuo ng DWBL, lalo-lalo na po kay Engineer Arnold na ang haba ng pasensya sa akin. Again, ito po ang inyong abang lingkod, Flody Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL.